Alright, so there, kakarating lang namin dito sa may El Nido and ang first agenda namin ay maghanap ng marerentahan ng motor. So, mag-scout kami dito sa labas. Maglalakad lang kami, lilibutin namin yung town para alam namin kung saan yung mga kainan, kung saan yung dagat. Kasi mag-island hopping din kami, so kung saan yung magiging pick-up location, tapos, ayun nga, motor. Based on my research, nasa 500 pesos per day ang renta ng motor sa El Nido, Palawan. Motorbike ang magiging primary mode of transportation namin para makalibot sa lugar. Kahit tirik na tirik ang araw, tuloy pa rin kami sa paghahanap. Buti na lang ganito kaganda ang view. Madami rin kaming napagtanungan pero wala sa kanila ang makapagbigay sa amin ng presyo na pasok sa budget. Not until we found the one. Jabor's Motorbike Rental. This is located in Rizal Street and katapat lang nito ang Lagun Hotel. We got the motorbike for only 1,400 for 5 days. Now, we are ready to explore El Nido, Palawan. Thankfully, my lion knows how to drive, kaya OBR Princess ang peg ko for this trip. Hindi lahat ng daanan sa El Nido ay sementado. May mga lubak, maputik at masukal na daan. Pero ganito naman ang view na bubungad sa inyo. So, we are here sa Twin Beach dito sa El Nido, Palawan. So, nakapag-rent kami kagad ng motor. Kaya naman, for this afternoon, ito yung napili naming spot for sunset viewing. Nandito ako sa may bandang shore or yung malayo sa may dagat kasi yung part na yun doon may mga niknik, so may mga nangangagat. Though naglagay naman ako ng ointment pero to be safe and medyo mataas pa naman yung sikat ng araw, so nandito na lang muna ako sa may bandang guys. So ngayon, nandito na kami sa may Nakpan Beach. Kanina nandun lang kami sa may Twin Beach. So, ganun pa din, madami pa rin niknik. Pero I think mas konti dito kesa doon sa may Twin Beach, no? So, bearable naman yung mga niknik. And nagpahid din naman kami ng ointment. So, ngayon naman, we're just waiting for the sunset. And ayun, as you can see, sun-kissed ang ate nyo. So, nandito lang ako sa may lilim na papababa ng sikat ng araw. So, it's 5:35 naman na and maya-maya lulubog na siya. And thankfully, napakaganda ng weather talaga today. Ayan o.
Alam nyo guys, nakakapagod yung biyahe papunta dito sa El Nido, Palawan. Pero kung ganito naman yung view na bubungad sa amin, yung sunset, yung first sunset experience namin, nakakapawi siya ng pagod. And we are just hoping and praying na ganito pa din kaganda yung panahon all throughout our stay dito sa El Nido, Palawan. While waiting for sunset, ikwento ko muna sa inyo ang naging biyahe namin papunta dito sa El Nido, Palawan. Maaga ang flight namin from Manila to Puerto Princesa. On time and smooth din ang naging flight namin kaya 5:30 AM pa lang ay nasa Puerto Princesa Airport na kami. Habang naghihintay kami sa aming van transfer, kumain muna kami ng baon namin. We booked our van transfer via Klook. The earliest time available was 7 AM. Pero around 9 AM na kami nakaalis dahil yung mga kasabay namin sa van ay nasa ibang flight. Tip number 1, madaming mag-aalok sa inyo ng van transfer sa airport pa lang. Pwede kayong hindi na mag-book in advance lalo na kung solo or small group lang kayo. Ang advantage nito, makakaalis kayo kaagad at hindi masasayang yung oras nyo. Kung shared van ang nabook nyo tulad namin, aalis na ito kahit hindi puno yung van. Along the way, magsasakay sila ng ibang pasahero. Aabutin din ng 5 hours ang biyahe. And asahan nyo na madami kayong sharp curves na madadaanan. Tip number 2, uminom ng antihilo para hindi masayang ang araw nyo at makapaglibot-libot kayo agad sa El Nido, Palawan. Meron kaming isang stopover, dito rin kami kumain at nag-bio break. Kung dito rin ang magiging stopover nyo, ay highly suggest na itry ninyo ang buko pie nila. Mahaba ang biyahe kaya magbaon kayo ng travel pillow at sunglasses. Tip number 3, book your reservation along main highway para pwede kayong magpa-drop off. Normally, sa terminal ang drop-off ng mga van and from terminal, you will hire a tricycle para ihatid kayo sa accommodation nyo. Nakakapagod ang biyahe from Manila to El Nido, Palawan, lalo na kung hindi direct flight. I am grateful we have the opportunity to stay here for 5 days at nabiyayaan din kami ng magandang panahon. So, bali guys, dito sa may Nakpan Beach, medyo mas maganda yung dagat dito kesa dun sa may Twin Beach. Kasi flat lang yung dito sa may dagat niya. Kasi talagang makakapag-swimming ka. And mukha namang walang masyadong mga basag na corals or yung mga bato. Parang pure naman siya na buhangin. So, ngayon hindi kami ready na mag-swim. Kaya nag-ocular lang kami ng lugar. Also, we are just going to shoot nga itong sunset. Pero ito ang grabe, ang ganda ng dagat dito sa may Nakpan Beach. Mas enticing na mag-swim kesa dun sa Twin Beach. Actually guys, dito sa framing na to, parang ano siya, ayan o, tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman yan guys. Napakaganda ng sunset dito sa may Nakpan Beach. Ang payapa ng dagat o. Grabe. O, diba? Ang pinaka-challenge dito sa Nakpan is yung, ayun nga, niknik. No? So, bearable naman. Para ka lang kinakagat ng lamok nang hindi masyadong makate. Pero kapag kayong talagang binaon nila yung kagat nila, ayun, dun siya yung parang but yeah, somehow bearable naman. So, most likely, baka bumalik kami dito for another sunset at para makapagtampisaw dito sa dagat dito. O, diba guys? Napakaganda ng sunset effect na to. Though, oo, maulap yung dun sa part kung saan lumubog yung araw. Pero, ang ganda pa rin ng sunset. To set your expectations, we are budget travelers. Meaning, you will not see aesthetic cafes and resto in my vlogs. But, I will share with you kung saan ang masarap na karinderya around El Nido, Palawan. If this is your vibe, make sure to subscribe for my future vlogs.